Marami nga po mga idol ang nagalit ng hindi maging maganda ang simula ng Golden State Warriors sa free agency, gayong sunod-sunod nga silang nawalan ng mga key player. Ngunit ayon sa isang insider, hindi rin naman nga daw ito nakakabahala since sa simula pa lamang parte na ito ng kanilang plano. Alam rin naman nga po ng front office na matapos mabigo ang kanilang kampanya, kailangan nga talaga nilang gumawa ng malaking pagbabago. At inumpisa nila ito sa pagtanggal ng kanilang mga players na merong malalaking kontrata. Sa ganyang paraan, magkakaroon sila ng cap space para makabuo ng ultimate goal na bagong super team. Sa ngayon, dalawang player na lamang ang hinihintay nila na makuha sa trade market. Eto nga walang iba kundi sina Buddy Hield ng Philadelphia at si Lauri Markkanen ng Utah Jazz na siyang kukumpleto sa pinakabagong super team ng Golden State Warriors. Samantala, mismong si Adrian Wojnarowski na rin naman ang nagsabi na ayaw na nga po ng Los Angeles Lakers na isakripisyo ang kanilang mga future first round picks para lamang makuha sina Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, Jeremy Grant o di kaya si Bruce Brown. Meron na rin naman nga po ngayong kasalukuyang 15-man lineup ang Lakers na merong standard contract. Kasama na dyan ang kanilang dalawang rookie na sina Bronny James at si Dalton Knecht na pinalitan sina Taurean Prince at Spencer Dinwiddie. And speaking of Dalton Knecht, ayon nga sa ilang mga scouts, eto nga po ang itinuturing na Klay Thompson 2.0 dahil sa kanyang playing style at shooting sa 3-point line. Dahil nga mas pinili ng Lakers na magdagdag ng dalawang rookie, dalawang klaseng move na lamang ang magagawa ngayon ng kanilang front office. Una ay ang pagkuha nila ng mga bagong players na papipirmahin ng veteran minimum. Bukod nga po dyan, pwede pa rin naman silang magsagawa ng trade kung gusto nilang makakuha ng mas malaking pangalan. At kung sakali man nga pong gawin nila ang isa sa mga ito, kakailanganin nga po nilang magtanggal sa kanilang lineup. Ayon sa lumabas na balita, kabilang sa pinakamalapit nilang player na pwedeng tanggalin ay ang kanilang dalawang big man na sina Christian Wood at Jackson Hayes. Sa kabilang banda naman, kung inyong ang matatandaan, simula nga po ng maging ama si Jalen Green, bigla na lamang nga pong nag-iba at gumanda ang performance nito sa Houston Rockets. At sa pagpasok nga nito ngayong off-season, pwede nga sana siyang bigyan ng maximum contract extension na aabuti ng 5-year, $224.2 million. Ang problema, hindi nga po naging maganda ang pag-uusap ng kampo ni Jalen Green at front office ng Houston Rockets nang nagdaang linggo patungkol sa kanyang bagong extension. Dahil sa nangyari ito, inaasahan na hindi nga po bibigyan ng Rockets si Green ng bagong kontrata. Maging ang kanyang kakampi na si Alperen Sengun, ganito rin naman ang kalagayan. Kaya mismong insider na nagbulgara na posible nga pong mag-request ng trade si Jalen Green sa front office ng Houston Rockets.